Mga kapatid, tularan niyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Ang gusto ni Paul, tularan ng mga tao yung pamumuhay nila. Because ang pamumuhay po ng mga apostoles ay nakabase sa Panginoong Jesus. Next, what kind of discipler to look for? Accessible. Sabihin po natin, accessible. Ano ibig sabihin ng accessible? Madali mo siyang ma-reach. You can easily call or message a discipler or pag malapit ang bahay nila, puntahan mo if meron kang problema, meron kang tanong, meron kang gustong iklaro or patulong, whatever. Amen. Naalala ko po last time, ako at si Amy, my youngest daughter was like 1 year plus pa lang. Nalock po kami sa aming room. Hindi kami makalabas. Yung hangin biglang na gano'n, tapos dumikit yung pinto. Tumawag po ako kay Ate Detch at Kuya Ferdy. Sila po yung kinoconsider namin disciplers namin dito sa Horizon Church. And si Kuya Ferdy po pumunta agad. May dala po siyang card. Parang ATM card, yung mga ganun. Ginanon-ganon niya hanggang sa nakalabas kami. Praise the Lord. Amen? Yung discipler na hanapin mo, yung bang alam mong malalapitan mo sa oras ng pangailangan. Amen. And then one time dito, nag-meeting po kaming mga workers, leaders, pastors. Si Amy naman po, si Amy lang lagi, no? Pumasok sa toilet. Hindi niya alam magbukas ng pinto. Gusto niyang buksan ng pagganon, pagganon pala. Push niya, hindi talaga. Umiyak na niya, Mami, Mami. Si Bubot po, Amy, we're here. Just wait ha, okay. Si Kuya Ferdy po, makyat! Spider-Man! At pagkita ni Amy sa kanya, tumigil yung iyak ng bata at yun, nakalabas sila. Kasi mali pala po siya ng post, dapat pa ganun. But, you know, itong hahanapin mong discipler, yung bang, alam mong makakatulong sa'yo, alam mong malalapitan mo siya anytime. Okay? Yung may problema ka, kahit madaling araw, hating gabi, tatawagan mo, alam mong they can help you. They will do anything to help you. I can also remember one time si Pastor Yvette, you know her, right? Pastor Yvette, dati po namin siyang boarder, and then, sa trabaho niya po, minsan gabi na, siya nakakauwi, pagod, minsan full shift, ganun. One time po tumawag si Pastor Peter. Te, ano Bet? Pagtik ng oras, 12:00 pasado. Te, si Yvette natumba sa work, nahilo, nalipong. Ha? Bakit? Nagsuka siya, ganyan. At saan kayo ngayon dito sa ganyang lugar? Pero pupunta kami sa ganitong ospital. Sige, pupunta kami dyan. Nagpanik na po kami ni Pastor Bobot. Nung time na maliit si RJ pa lang. Ako naman, inasikaso ko yung bata, lagay sa stroller, nabaon ng mga diaper, nabaon. Subukot naman, bihis na, dali, punta. Nandun na po kami sa may gilid ng kalsada, magbabantay ng taxi. Sabi ko, saan ba sila nandoon? Wala kami mga cellphone. Naiwanan, dalawang cellphone. Panik ka naman, balik. Balik ka naman, susi. OMG. Anyway, the thing is, yung tinawagan ka, available ka. So in short, nakapunta po kami sa kung saan silang hospital nandun. And then hanggang 2:00, hanggang walang tulog. But you know, praise God, nakalabas din si Pastor Yvette na okay na po siya. She was just like overtired sa work kasi nagsunod-sunod yung duty niya. And minsan walang kain, diretso lang. Yung ganon, but nalipasan. But anyway, praise God for giving us the privilege to be accessible sa mga panahon na may nangangailangan at nandun tayo. Praise God. Next po, what kind of discipler to look for? Approachable and compassionate. Sabihin po natin, approachable. Approachable, ibig sabihin, malalapitan mo siya, hindi ba yung, lalapit ba ako kaya nun? Ano naman kasing stricto yan, iba ka. Hindi, kailangan yung approachable and then compassionate. Sabihin po natin compassionate. Compassionate, mahabagin. May habag. May feelings, kumbaga, hindi siya manhid. Alam na nangangailangan ka, meron naman siya, tapos hindi magbigay. Hindi po ganun ang compassionate. Compassionate, sensitibo sa pangangailangan mo. Amen? Glory to God, dito po sa Horizon Church. Ang nilagay sa atin ng Lord na disciplers natin, ating pong senior pastor, si Pastor Ferdy at Pastor Dutch, glory to God. Amen. We have a heart of compassion. Amen. Amen. Heart of compassion that reaches out to the needs of people. Kung pwede nga lang lahat, magkaroon ng talagang, hallelujah, tulong. But, you know, hindi man tayo mega church na very rich, but
God provides for all our needs. Amen. Kung merong pangangailangan, meron at merong provision so that we could reach out to people who are in need. Kami po, personally, for me, when my mother got sick last 2015, I immediately informed Ate Dech po, and I went home with our youngest Amy, and nasa hospital pa lang po, andun na po ang tulong. Ginamit po ng Lord ang ating simbahan, ang ating senior pastor, para po ma-extend ng tulong. And after 2 weeks, my mother died. And yung pinakauna pong nagpadala ng financial help was Horizon Church and Ministries. Doon din po para po sa Lord. That clap is for the Lord po. Lakasan po natin. Huwag po tayong attitude. Para sa Lord po. Last year po, my mother-in-law also died, July 31, so magba 1 year na po siya. And the first flowers na dumating sa bahay was also from Horizon Church. Basta ganun, nakaka-heart. Hindi, masarap sa pakiramdam na meron kang family na talagang nakikiramay sa'yo at your time of sorrow. At hindi lang po tayo. Actually, we have been we have been blessed to be a blessing to other churches in the Philippines. Hindi lang po limited sa Horizon Church ang ating tulong, but we extend our help to other churches, to other pastors. Praise the Lord. 1 Thessalonians 2:8, so affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become dear to us. Alam niyo po, mga friends, dito po sa Horizon Church, hindi lang po Word of God ang sinishare. Our senior pastors and our pastors, your cell group leaders, share their lives. Amen. Share their time, their talent, and their treasures. Amen. We invest it on you. We invest because you had become dear to us. Amen. Mahal po namin kayo, mga friends. Amen. Mga kapamilya po tayo. We are a family here in Horizon Church. Amen? We always say to our first-time visitors, we are your family here in Singapore. Amen. Kaya kahit anong oras po kayong tumawag, welcome po ang inyong tawag. Amen. Praise the Lord. Next po na characteristic. I would like to read the Tagalog version of 1 Thessalonians 2:8. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin dahil napamahal na kayo sa amin. Amen. Praise the Lord. Next po, na character ng discipler must be a good listener and communicator. Sabihin po natin, good listener. Good listener. Maayos kang nakikinig ng problema. Hindi yung pagkasabi ng dinidisciple, si ano ba? Kasi, ay, nakmayan siya, alam ko yan. Hay, naku, kilala ko talaga yan. Talaga naman, ay, nadadadada. Mas marami ko pang sinasabi kaysa doon sa may problema. So, ang maayos na discipler must be a good listener. Sabihin po natin, good listener. Good listener. So, para maging good discipler, you must be a good listener and communicator. Ibig sabihin, hindi ka lang marunong makinig, marunong ka rin magsabi or mag-communicate ng message na mas maayos makarating. Amen. Halimbawa, sabihin ng isa na member ng cell group, alam mo yan si ano, pabigat yan sa cell group. Hindi alam nung isa na ganun sinabi mo. Kung ikaw na discipler, sabihin mo, ay nako, ipag-pray natin sa ano kasi pabigat yan sa cell group. Alam mo. Hindi ganoon. Ang tamang discipler, ilagay mo sa other words ba? Pero gano'n naman ibig mo sabihin. Alam niyo ba yung gano'n? Kailangan po natin ipag-pray si ano kasi po para maging mas blessing siya sa ating cell group. Yung mga gano'n, must be a good listener and communicator. James 1:19, so then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, or slow to become angry. Sa Tagalog, tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pagkikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Handa sa pagkikinig. Kasi dalawang tenga, no? Dalawang tenga. Dalawang Hallelujah. Very good talaga kayo, mga friends. Next.
Next quality ng discipler is committed. Sabi natin committed. Ano ba yung committed? Committed means you are pledged or you are bound to a certain person or cause or activity. Dedicated ka, focused. Kung good discipler, hanapin mo yung focus sa discipling. May focus ba? Limbawa, magpapadisciple ka sa kanya, kailangan focus siya sa pag-disciple sa iyo. Amen. Next, invested in the growth of the disciple. Colossians 1:28-29, Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. To this end, I also labor, striving according to His working, which works in me mightily. So, invested in the growth. Ang magandang discipler na hanapin, yung nag-i-invest ba siya talaga ng kanyang panahon, ng kanyang buhay sa iyo. Gusto niyang ipasa ang pagiging Kristiyano sa iyo. Para ikaw, na hindi ka pa ganun kaayos na Kristiyano, sometimes like this, like that. But para maging mas mature ka, mas maganda talagang may discipler ka. Amen. Praise the Lord. Meron po tayong mga ibang members na ayaw nilang sumali sa mga groups. Gusto lang nilang magsimba. Pero iba pa rin po yung nagpapasakop sa isang grupo, sa isang tao. Kasi it will always be for your own benefit. It's for your own spiritual growth para maging mas maayos tayong Kristiyano. Next, character ng discipler, patient and persistent. Sabihin po natin patient. Persistent. Ano po ibig sabihin ng patient? Pasensya. Kapag pasensya, mahaba ang pasensya. Pasyente. May pagpapasensya. Hindi siya impatient. Mahaba ang pisik. Sa Ilonggo pa, malaba ang Korea. Okay. Patient and persistent. 2 Timothy 4:2, preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Sa ibang versions po, ang word for patience ay long suffering. Long suffering. Naalala ko lang po dati sa pag-tutor sa aming mga anak. Hindi po ako gifted. I'm not really gifted sa patience when it comes to teaching our children. Kasi alam mo yung simple lang naman yan, ganyan-ganyan. Lalo na sa math. You just do this. Hindi magets. Maraming beses. Okay, I explain ha, you listen. Okay, hindi pa rin magets. Naniwi. Pangatlong bes. Okay. Pag hindi niya pa mag-guess, alisan ko na talaga siya. Alak sa buhay mo. Pero glory to God po si Pastor Bobot po. Napaka-patient. Nakalimang papel na okay pa lang siya. Okay pa lang siya. Hanggang matuto. Praise God. But in discipling people, it really takes patience, mga friends.